Alam nyo ba, may isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang kaharian sa Pilipinas na kumikinang sa ginto bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sa pagsisuring ito, bubuklatin natin ang isang halos kinalimutang sibilisasyon na posibleng magpabago sa lahat ng alam natin tungkol sa ating nakaraan. Kasi, di ba ang laging nasa sip natin o ang laging itinuturo ay mga watak-watak na tribo lang tayo noon, simple lang ang pamumuhay. Pero, totoo nga bang ganun lang kasimple ang lahat? Dito na papasok yung malaking tanong. Paano kung sasabihin ko sa inyo na bago pa man may nakatuklas sa atin, meron ng isang makapangyarihang kaharian dito? Noong ika-10 siglo pa lang, umusbong ang kaharian ng Butuan, isang sentro ng yaman, kultura at kapangyarihan. Okay, so paano natin to sisimulan? Tara't maghukay tayo. Kasi ang unang ebidensya, ang unang clue, hindi natagpuan sa mga lumang libro o mapa, kundi sa ilalim mismo ng putik. At tingnan nyo to. Mula sa kasikatan ng Butuan noong ika-10 siglo, lumipas ang halos 1,000 taon bago ito muling nadiskubre noong 1970s. Imagine niyo yun, isang buong sibilisasyon na natabunan lang ng panahon, parang isang lihim na itinago ng putik. At ito ang nahukay nila, ang mga balanggay. At hindi ito basta-bastang bangka. Ito yung patunay na ang mga ninuno natin ay mga ekspertong mandaragat. Kayang-kaya nila maglakbay sa malalayong lugar para makipagkaalakalan sa mga dambuhalang kaharian tulad ng China. Kaya, ito yung pinakamahalagang punto. Dahil sa mga balanggay, biglang nagbago ang buong kwento. Mula sa ideya ng mga simpleng tribo, biglang napatunayan na, wow, tayo pala ay isang organisado at makapangyarihang sibilisasyong pandagat. Sige, mula sa mga bangkang nahukay sa putik, lumipat naman tayo sa mas nakakasilaw na ebidensya, ang kumikinang na yaman na dala ng mga bangkang ito. At eto na nga, ang Surigao Treasure. Grabe, isang koleksyon ng mga artifact na gawa sa ginto na nagpapakita ng sobrang taas na antas ng sining. Bawat ukit, bawat disenyo, mula sa mga kwintas hanggang sa mga sinturon, lahat yan perpektong ginawa ng mga bihasang kamay. Hindi lang sila basta magagaling ha, sila raw ang itinuturing na the best sa buong Southeast Asia. Kumbaga, sikat ang galing ng mga panday ng Butuan sa buong rehiyon. Ang kanilang mga gawa, simbolo ng pinakamataas na kalidad. At heto pa, hindi ito basta ginto lang. Pinag-uusapan natin dito ay purong ginto. Isipin nyo na lang kung gaano kayaman at kung gaano kasagana ang isang kaharian para magkaroon ng ganito karaming purong ginto. Kasi para sa kanila, ang ginto ay higit pa sa material na bagay. Simbolo ito ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang dangal at ng kanilang estado sa mundo. Ito ang kanilang pagkakakilanlan. So okay, meron na tayong patunay ng galing nila sa paglalayag at sa sining. Ngayon, para sa huling ebidensya, ang patunay na nag-aangat sa Butuan bilang isang kinikilalang kapangyarihan sa buong mundo noon. At ito, para sa akin, ang pinakamalakas na ebidensya sa lahat. Noong taong 1001, ang Butuan nagpadala ng sarili nilang diplomatic mission sa China. Higit 500 taon bago pa man tumapak si Magellan sa ating dalampasigan. Ibig sabihin, kinikilala na tayo bilang isang bansang may sariling soberanya, isang bansang kapantay nilang makipag-ugnayan. Ang linyang to ang bumubuod sa lahat. Hindi tayo naging parte ng kasaysayan dahil lang may dayuhang dumating. Matagal na tayong gumagawa ng sariling nating kasaysayan. So bakit nga ba natin to kailangang balikan? Bakit mahalaga ang kwento ng isang kahariang matagal nang nawala? Ang pamana ng Butuan ay isang paalala. Isang paalala na meron tayong malalim na ugat ng kadakilaan. Patunay ito na magagaling tayong mandaragat, mahusay tayong artist at kaya nating mamuno bilang isang malayang bansa. Yan ang pundasyon ng pagiging Pilipino natin na hindi dapat kalimutan. Ang Butuan, isa pa lang yan sa mga kwentong muling nahukay. Kaya ang tanong na naiwan sa atin ay ito. Ano pa kayang mga kwento ng ating maniningning na nakaraan ang nag-aabang lang dyan sa isang tabi? Hinihintay lang na matuklasan para muling magbigay liwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.